Yung gender kasi, dinidecide mo yun for yourself. Yung pag nag-transition ka, yung transgender, yung gender mo, hindi na ibinabase kung ano yung gender assigned to you at birth. Dito pa lang kinakailangan na nating linawin. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay base sa desisyon mo. May mga bagay na hindi mo pinipili, tulad ng biological reality. Sa Genesis chapter 1 verse 27 ang sabi, nilalang sila lalaki at babae. Ibig sabihin may design ng Diyos at hindi ito galing sa sarili nating desisyon. Hindi mo dinedecide ang design. Tinatanggap mo ito. Okay. 'Di ba? Kasi dati ano lang naman 'di ba, yung binary lang naman ng sexuality, ba either male or female. Tapos 'yon, binabase ng doktor kung ano yung gender assigned to you at birth. 'Di ba pag sinabi tinitingnan yung organ, Yung physical. ay male, ay physical. female. Doon lang binabase. Sa paglaon ng panahon, yung may-ari ng katawan ang nakakaramdam at magsasabi I sa kanya see. ano ang gender niya nang hindi binabase sa gender assigned to them at birth. Tama. Dati, kinikilala ang male at female base sa katawan. At hanggang ngayon, yan pa rin ang biological reality. Hindi ito outdated idea. Ito ay objective fact. Hindi nagbabago ang katotohanan kahit magbago ang kultura. Ang katawan mo ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng disenyo ng Diyos. Tandaan, hindi nag-a-adjust ang katotohanan sa kultura. So siya, naramdaman niya, hindi na ugma ang kanyang pakiramdam at pagkakakilala at pagkakaunawa sa sarili mo doon sa gender assigned to you at birth. Kaya siya nag-transition. So, hindi ako male base sa aking organ. I am female, so I am transitioning to becoming a female person. Di ba dati- Kaya transgendered woman siya. Dito, kinakailangan natin maging maingat. Mga ka-good news, totoong may mga taong dumadaan sa matinding struggle, sa identity at sa feelings nila. Hindi natin dapat maliitin yon. Pero ang tanong, ano ang masusundin? Pakiramdam o ang katotohanan? Sa Bible, hindi feelings ang authority, kundi katotohanan. Sa Jeremiah chapter 17 verse 9 ang sabi, ang puso ay mandaraya. Kaya ka-good news, hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong paniwalaan. Naging issue rin yung saan sila magsi-CR, di ba? Yes. O sa panglalaki ba o sa pambabae. Yes. Kaya ang hirap din para sa inyo, di ba? Yung mga ganyang klase. Kaya nung sinabi niya, ay nagka-crush ako sa lalaki. So naramdaman niya, babae ako. Diba? Babae I ako. see. Kaya nung sabi, babae ako, so magcha-transition ako. Ito yung gender ko. Yeah. Nag-decide siya, nag-choose siya na yun yung gender ko. She decided for herself. Ito ang pinaka-core. Ang sarili ang ginagawang final authority. Pero sa Bible, hindi ikaw o ako ang ultimate authority. Ang Diyos. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 ang sabi, magtiwala ka sa Panginoon, huwag sa sarili mong unawa. Ka-good news, hindi mo pwedeng i-define ang sarili mo, hiwalay sa disenyo ng Diyos. Kapag ang sarili mo ang authority mo, mawawala ang katotohanan. So mga ka-good news, maging malinaw tayo, hindi ito hate, hindi ito pag-atake sa tao, may mga taong tunay na nahihirapan at kinakailangan ng awa, hindi panghahamak. Pero hindi natin pwedeng baguhin ang katotohanan base sa nararamdaman natin. Hindi sarili ang authority, Diyos ang authority. At ang tunay na identity, hindi natin iniimbento, ito ay galing sa Diyos na lumikha sa atin. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.